matrix pag magsasolve ka ng ganyan. Anyways, so solve natin to guys. So basically, meron tayong tinatawag na coefficient matrix. Ito yun, ay mga coefficient. Then yung constant yung nasa labas. Then pag pinagsama mo silang lahat, augmented tawag doon. So para makuha natin yung mga ilalagay nating mga numbers sa augmented matrix. So copy lang natin mga coefficients. So yung 2x plus y minus c natin, ano yung ilalagay natin na coefficients? So meron tayong 2, 1, tsaka negative 1, di ba? So magkakaroon tayo ng 2, 1, negative 1, tsaka 8. Kasama ba natin yung constant? Which is 8. Yan. Then punta tayo sa kabila. Ano yung lalagay natin dito sa baba? Kung meron kang negative 3x minus y plus 2z equals negative 11. That is negative 3, negative 1, tsaka 2, then negative 11. That's correct. So magkakaroon tayo ng negative 3, negative 1, tsaka 2, tsaka negative 11. And para naman dito sa last natin, kung meron kang negative 2x plus y plus 2z equals negative 3, that is negative 2, 1, tsaka 2. Tsaka negative 3. Ito guys, pag nahihirapan ka sa integers, mahihirapan ka talaga dito ha. Pero dapat marunong ka mag-integers. Yung pinaka, dito, marunong ka mag-integers, mag-operation ng integers. Kasi pag hindi ka marunong nun, mahihirapan ka talaga dito. Kasi puro to numbers. Anyways, ang kailangan kasi natin, dapat meron tayong 1 sa unahan na ito, di ba? Actually, pwede ito i-interchange kung meron kang 1 eh. Kunyari, 1 yung dito mo. Pwede mo i-swap para 1 na kagad yung sa taas. So, ito, meron tayong to dito. Wala naman tayong 1 sa unahan. So, hindi natin pwede interchange yung sequence ng natin, di ba? Pero anong gagawin mo dito sa 2 para maging 1 to? Kailangan mo to gawing 1 eh. Anong gagawin mo dito para maging 1? Hindi ka pwede mag-minus dito ng 1 ha. Gagawin mo dito is magta-times ka ng 1 half sa row 1. So, ito yung row 1 by the way. Row 2, tsaka row 3. So, mag-1 half R1 ka. Kasi yung 1 half times yung row 1 mo, sabihin mo to. So, 1 half times 2, magiging 1 yun. So, ibig sabihin, 2 times 1 half or 1 half times 2, magiging 1. Copy mo yun. Then, 1 half times 1, that is 1 half. So, puro fraction na siya kaagad. Then, 1 half times negative 1, magiging negative 1 half. Then, yung 8 or 1 half times 8, anong sagot sa 1 half times 8? Magiging 4. So, lagay natin yung 4. Then, itong mga part na negative 3 tsaka negative 2 natin na row, copy lang natin yun. So, meron tayong negative 3, negative 1, 2, tsaka negative 11. Then, negative 2, 1, tsaka 2, tsaka negative 3. Lalaki ng sulat ko ah. So, kung gagawin mo naman tong 0 I mean, paano mo naman to gagawing 0? Etong row 2 mo na to, negative 3. Anong gagawin mo dito sa row 2 para maging 0 to? Anong operation ang gagawin mo doon? Ha? Asa na si Francis? Dapat si Francis sumasagot na ito eh. Plus 3 saan? Magka-plus 3 ka lang? Saan mo ipa-plus yung 3 mo? O magiging 0 talaga yon. Pero kailangan gagamitin mo yung ibang rows eh. Para maging 0 yan. So, anong gagawin mong rule? Para maging 0 tong negative 3 mo. 3R1 plus R2, that's correct. So, ibig sabihin, gagamitin mo to ha, Francis. Kung may 1 ka doon, gagamitin mo yan para maging 0 to. So, ibig sabihin, kung meron kang negative 3, yung row 1 mo, pwede mo siya i-multiply sa 3. Tapos, ipa-plus mo sa row 2 mo. Bakit? Kasi yung 3,
times 1 is magiging 3 yun, plus yung negative 3, magiging 0 na siya. So, pwede mo na ayusin ulit. So, ibig sabihin, ikakopy mo lang tong term, lagay natin dito. Sana naintindihan, no? So, lagay ko lang yung mga numbers sa first na mga magulo Dapat pala isang buong pang paper ginawa ko. Mali ko rin no? So, meron tayong 1, tapos 1 half, tapos negative 1 half, tapos 4. Ito yung row 1. So, kung meron tayong 3 row 1 plus row 2, sabi natin, yung 3 times yung 1, that is 3, plus negative 3, magiging 0 na siya, no? So, lagay natin dito yung 0. Then, balik tayo dito. So, kung meron kang 3 times row 1, para dito yon. So, 3 times row 1, ano magiging sagot dito? That is, magiging 3 halves. Plus negative 1. Ano magiging sagot doon? Kung meron kang 3 halves plus negative 1. So, 3 halves plus negative 1. Ito yun 3 times row 1 mo Yung 1 half yan para masagot, malagyan mo ng sagot tong gitna. Gamit itong rule. So, basically kasi, ang negative 1 is pwede siyang negative 2 over 2, diba? Or kung gusto mo, LCD mo siya. Pero mas madali kasi gagawin mo tong 3 halves. Then plus negative 2 over 2. Para same yung denominator mo. Pero kung kaya mo siya i-LCD, hindi gawin mo. Parehas lang naman kakalabasan nun So, yung 3 plus negative 2, magiging 1. Then, same sila ng denominator. So, copy mo lang yun as 2. So, ibig sabihin, yung 3 row 1 mo, plus R2, which is magiging 1 half. So, ibig sabihin, lalagyan natin to ng 1 half. Then, balik tayo sa kabila. So, meron ka ditong 3 row 1. Ito na tayo, 1 apart. So, 3 times negative 1 half. That is negative 3 halves. Tama? So, meron kang negative 3 halves. Plus, yung row 2 mo na 2. Ito yon. So, plus 2. Ano magiging sagot dito? Ano magiging sagot? Kung meron kang negative 3 halves plus 2, ano magiging sagot mo? O, pwede ka mag-calcu para mabilis tayo. Pero papaliwanag ko siyang paano nakuha. So, basically kasi, yung meron tayong negative 3 halves, para maging same yung denominators mo, yung 2, pwede siyang 4 over 2, di ba? Kasi 2 pa rin yun pag dinivide mo. Para lang maging parehas yung denominator. So, yung negative 3 plus 4 magiging 1. Then, copy natin denominator. So, 1 half din siya. So, lalagay mo dito is 1 half. Then, yung sa constant, kung meron tayong negative 3 times yung row 1 natin na 4, so that is magiging 12. Tama? Plus yung negative 11, ano magiging sagot doon? So, 3 times 4, that is 12. Plus negative 11, that is 1. Positive. So, lagay mo dito 1. Nasusundan mo, Francis? Nasusundan mo yung ginagawa ko? Naintindihan mo? Kasi parang hindi ka sumasagot sa'yo to Anyways, balik tayo dito sa kabila. So, itong row 3 natin, kakapi lang natin. So, meron tayong negative 2, 1, 2, tsaka negative 3. Negative 2, 1, 2, tsaka negative 3. So, ayan. So, ngayon, ang gagawin naman natin, guys, isi-zero natin tong part na to. So, paano mo ito mati-zero? Or gusto mo, gawin mo tong 1. Kung gusto mo, ito na i-solve mo na 1. Or pwede rin ito, gawin mo 0. Depende ka ang trip mo. Gusto mo ba gawin mo na tong 1? O, ito na lang gawin nating 1 na row 2. Anong gagawin mo dito sa row 2 para maging 1? Kasi dapat yung diagonal natin 1, di ba? So, anong gagawin mo na rule para maging 1 tong 1 half mo?
Ha? Anong gagawin mo? Kailangan maging 1 to eh. 2R2. That's correct. Puti si RJB nagigets Pinanggagawa natin sabihin kailangan natin mag-multiply ng 2 sa row 2. Tingnan mo. Ito hindi to mababago eh. Pag nag-multiply ka ng 2 sa 0, di ba 0 pa rin siya. So hindi magagalaw. Dapat kapag nag-multiply ka doon, itong 0 mo, 0 pa rin dapat yan. Pero kapag nag-multiply ka ng 2 sa 1 half mo, magiging 1 yun. Kasi 2 divided by 2, magiging 1. Sabihin, ang mangyayari dito is, ikakopy lang natin yung row 1, tsaka yung row 3. Pero yung row 2, magbabago yun. So magkakaroon tayo ng 1, 1 half, tsaka negative 1 half, tsaka yung 4 natin. Then ito, meron kang 2 times 0, that is 0. Then 2 times 1 half, magiging 1. Then yung 1 half, or yung 2 times 1 half ulit, magiging 1 pa rin. Hindi na ba? Yan. Magiging 1. Then yung 2 times 1, magiging 2 siya. That's correct. Then kakopy lang natin tong row 3. Meron kang negative 2, 1, tsaka 2, tsaka negative 3. Pero pag hindi mo to naintindihan sa YT, meron to. Try mo doon i-explore yung ganito. So ngayon meron tayo na ito. So ito pwede mo to gawing 0 eh. Paano mo to gagawing 0 na negative 2 mo sa row 3? So gagamitin mo doon yung row 1 lagi. Kasi yun yung may 1 mo eh. Hindi mo pwedeng gamitin tong row 2 kasi magbabago to na part. So anong gagamitin mong role? So magkakaroon ka ng 2 R1, hindi siya pwedeng negative. Kasi pag nag-multiply ka ng negative 2 dito, may negative 2 plus negative 2 or negative 2, dapat positive dapat. Kasi di ba ang plus, nakakancel siya ng minus kapag terms. So dapat mag-multiply ka ng positive 2 sa row 1 mo. Then plus yung row 2. Kasi negative 2 yun eh. So which means, ikakopy mo lang itong dalawa na rows. So copy mo lang yung 1, 1 half, tsaka negative 1 half, tsaka yung 4. Then, itong row 2, kakopy lang ulit natin. So, magkakaroon ka ng 0, 1, tsaka 1, tsaka 2. Then, ito, solve na natin. So, kung meron kang 2R1, which is 1, 2 times 1, magiging 2, plus negative 2. 3 pala, sorry. Ba't 2? Oo nga, 3. Duling na eh. Pero row 3 dapat yun. Kasi ito yung sinasolve natin. Pero nasa row 3 naman siya nakadikit. So, consider. Hindi. Pero dapat 3 nakalagay dun Kasi dun tayo nag-solve eh. So, meron tayong 2 row 1, which is 2 times 1, which is 2. Plus yung negative 2 natin sa row 3, which is magiging 0 siya. Then, balik tayo dito. So, kung meron tayong 2 times yung row 1 mo na 1 half. So, 2 times 1 half magiging 1. Plus yung 1 mo dito sa row 3. So, magiging 2 siya, di ba? So, lagay natin yung 2. So, balik tayo dito. Meron tayong 2 times yung negative 1 half, which is magiging negative 1. Negative 1 plus 2, magiging 1, positive. Then, yung 2 times yung 4, magiging 8. 8 plus negative 3, magiging 5. So, lagay mo dito yung 5. Ayan na. Malapit na tayo sa katotohanan. So, ngayon, kailangan mo to gawing 0 ngayon. So, anong gagawin mong rule para maging 0 to? O, gagawin mo tong 0, paano na yung rule na gagawin mo? Ano nang rule? O, gamitin mo yung 1 sa taas niya. Pero dapat negative siya kasi positive to eh. So, magkakaroon ka ng negative 2. Hindi siya row 1 kasi ito yung gagamitin mo na dapat yung kapantay niya para maging 0 siya eh. Pag ginamit mo tong row 1, hindi naman ito yung mapupuntahan nun, yung 1 half. I-multiply mo siya dito. So,
So, dapat yung may 1. So, magkakaroon ka ng negative 2R2 dapat plus yung row 3 mo. So, bali kakopy mo lang itong dalawang rows sa taas. So, copy natin yung 1, 1 half, negative 1 half, tsaka yung 4. Tapos yung 0, 1, 1, tsaka 2. Then, ito magbabago to. So, kung meron kang negative 2R2 times 0, so 0 yon, plus 0 rin, so 0 pa rin yung dito na part. Pero ito, sabi natin, yung negative 2 times yung row 2 natin na 1. So, negative 2 times 1, magiging negative 2. Plus 2, magiging 0 na. Then, ito naman, negative 2 times 1, magiging negative 2. Plus 1. Ano yung negative 2 plus 1? That is, ang sagot? Ang sagot sa negative 2 plus 1, di ba magiging ano? Negative 1? Hindi siya 0. Negative 1 dapat. Yan. So, ngayon, meron tayo ditong negative 2 times 2, which is magiging negative 4. Negative 4 plus 5, anong magiging sagot? Negative 2 times 2, which is negative 4. Negative 4 plus 5, magiging positive 1. So, ito na yung magiging bago nating matrix. So, dahil naka-negative pa to, so kailangan kasi di ba puro positive siya. So, anong gagawin mo dito para maging positive to na negative 1 mo? So, i-copy lang muna natin tong row 1 tsaka row 2. Pero kailangan mo to gawing row di ba? So, pwede mo siya mag-multiply ka ng negative 1 or negative R3 para mabago yun. Pwede ka rin mag-divide kung gusto mo 1 over R3, di ba, negative. Pero multiply mo na lang. Anyways, so kakopy lang natin tong 1, tsaka 1 half, tsaka negative 1 half, tsaka 4. Ito yun mga row. Tapos yung 0, 1, 1, tsaka 2. Then 0, 0. Yung negative times negative 1 mo, magiging positive 1 na siya. Then yung negative times yung 1, magiging negative 1 na. So, ito na yata yung Gaussian elimination mo. Pero kung gusto mo to gawing 0 pa, ibang usapan naman yung Jordan yata tawag dun Pero pwede mo ito masolve actually. So, remember, ito is x, y, and z, di ba? Tapos yung constant natin. So, ibig sabihin na ito may value ka na kaagad sa z, which is negative 1. Then, substitution mo na lang siya pabalik. So, balik ganito kakalabasan niya. So, itong x mo dito, guys, basta ito, okay na to, di ba? Z equals negative 1. So, meron ka ng value ng c, which is negative 1. Pagkakasyahin ko na lang dito yon. Tapos, dito sa second row mo, meron kang y plus yung z, kasi positive din, equals 2. So, magkakaroon tayo ng y plus yung z equals 2 mo. Wherein may value ka na ng z, which is negative 1. So, magkakaroon ka dito ng y plus negative 1 equals 2. So, pag nilipat mo yung negative 1 sa kabilang side, magiging positive siya. So, magkakaroon ka ng y equals 2 plus 1, which is magiging 3. So, meron ka ng z na negative 1. Meron ka ng y na 3. Then, para makuha mo naman yung sa x, ito yung coefficient mo. So, meron kang 1, 1 half, tsaka negative 1 half. So, ibig sabihin yung x mo is 1. Yung coefficient niya. So, lagay mo as x. Meron kang 1 half dun sa y. So, plus 1 half y. Or y over 2, pares lang yun. Then, meron ka ditong negative 1 half z. Lumabo. Pero yan. Negative 1 half z equals yung 4. Constant mo na 4. So, pwede mo na i-substitute yung mga value. Nasikaso Anyways, so meron tayong y which is 3. So, magkakaroon tayo ng x plus 1 half times yung 3 minus yung 1 half. Yung z natin is negative 1 equals 4.
Yan. So, ngayon, yung x, copy lang. Then, yung 1 half times 3, that is 3 halves, diba? So, magkakaroon ka ng plus 3 halves. Then, yung negative 1 half times negative 1, magiging positive 1 half equals 4. Ito, pwede mo to i-combine. Similar fraction naman to eh. So, magkakaroon ka ng x. 3 plus 1 magiging 4 over 2 equals 4. Wherein yung 4 over 2 is 2, diba? So, magkakaroon ka ng x equals 2, plus 2 equals 4. Then, lipat mo yon. So, magkakaroon ka ng x equals 4 minus 2. Magpapalit ng sign pag nilipat. So, yung value ng x is positive 2. So, ang gusto mo i-check, ito, ipa-plug mo lang siya sa given para masabi mo kung tama. So, ang gusto mo i-check, nagalagay mo yun dito. So, check natin para magets. Para mahaba. Para maintindihan. So, yung x natin, for checking, dapat sa lahat ng given mo is tama yung sagot, no? Kasi kung may mali siya sa pangalawa, hindi mali, nakuha nating sagot. So, yung x, that is 2. Yung y is 3. While yung z natin is negative 1. So, checking tayo. So, sa first equation, meron tayong 2x plus y minus z equals 8. So, lagay lang natin yung value ng x, yung value ng y, minus yung value ng z, which is negative 1 equals 8. So, basically, yung 2 times 2 magiging 4 plus 3. Negative 1 times, negative times negative 1 magiging positive 1 equals 8. So, yung 4 plus 3 plus 1 is magiging 8. Sabihin tama. Then, balik tayo sa second equation. Meron tayong negative 3x minus y plus 2z. So, negative 3x minus y plus 2z equals negative 11. So, same process, plug mo lang yan. Sino sasundan mo? Francis, nandiyan ka pa ba? Tinulugan mo na yata kami. Diyan ka pa ba? Huwag pakigalaw ng baso. So, meron tayong negative 3. Then, yung x natin is 2. Yung y natin, that is 3. Then, yung z natin is negative 1 plus negative 11. So, negative 3 times 2, that is negative 6. Then, negative times 3 is negative 3. Then, positive 2 times negative 1 is negative 2 equals negative 11. So, kung meron kang negative 6 minus 3, that is negative 9. Minus 2 magiging negative 11, which is equal sa negative 11 din. Sabihin tama. So, okay na tayo sa first equation tsaka sa second equation. So, punta tayo sa last part. So, meron tayong negative 2x plus y plus 2z equals negative 3. So, pa-plug lang natin yung value ng x na 2, 3, tsaka negative 1 para sa corresponding variables. So, meron tayong negative 2. Yung x is 2. Yung y natin is negative 3. Tapos, yung z natin is negative 1 equals 3. So, yung negative 2 times 2, magiging negative 4 yun. Then, yung negative times positive, diba is negative. Then, magkakaroon tayo ng 3. Then, 2 times 1 is magiging, ba yung given ko? 2x plus y, 2c. Negative 3. Negative pala to, sorry. So, yan. So, magkakaroon tayo ng 2 times negative 1, magiging negative 2. Parang may mali ako Wait lang. May mali? Saan? Check nyo nga. negative 2x plus y tsaka 2z equals negative 3. Wait, negative 2. Ito yun. Tapos, negative 3, 2, tsaka negative 1. Tama naman. Tapos, magkaroon tayo ng negative 4 minus 3. Then, minus 2 minus times negative 1 magiging negative 2. Pero parang mali. Hindi siya negative 3.
So, may sabihin, may mali tayo na part. Saan ako nagkamali? Negative 2 saan? Kasi negative 4 minus 3, di ba? Magiging negative 7 minus 2, magiging negative 9. So, may mali, ibig sabihin. So, saan ngayon yung mali? Saan mali, RJB? Pero alam ko tama yung pagkakasolve. Wait lang. Ulitin natin dito na part. Tama na yung dalawa eh. Dapat tama rin dapat eh. Saan mali? Yun lang. Enjoy na tayo eh. May mali. Wait lang. Hanapin natin. Y equals to 3 ba? Ay, oo nga. Bakit negative 3 nilagay ko dito? Saan galing tong negative 3? Oo nga. Dapat positive 3 guys. Ito ngayon nakalagay eh. Hindi ko alam ba't naging 3 eh. That positive to actually. Yun. Thank you guys. Thank you Serge. Dapat 3 positive. Yun. Ayun na. Okay na. Di okay na talaga siya. Mali lang yung pagka-input ko ng value ng Y. So, dapat positive 3 dapat. Hindi ko alam bakit. Kasi gabi na. Nag-rason na naman eh. Pero dapat positive 3 siya. So, ibig sabihin, meron tayong negative 4 plus 3, magiging negative 1 minus 2, which is negative 3. And negative 1 minus 2 is negative 3. So, ibig sabihin, tama yung values natin. So, dito lang tayo nagka-error kasi mali yung pagka-input ng value ng Y. Doon, na-correct na natin. So, yun. So, ibig sabihin, ito yung tamang solutions. So, lang tindahan Francis, ganun siya ginagawa. Ay, thank you RJB. Galing mo naman sa ganun. Favorite ka rin kasi ito dati. Kaya hanggang ngayon naintindihan ko ba. Matagal ko nang hindi ito ginagawa. Picturean mo, gusto mo? Pero ganun siya ginagawa. Pag hindi mo naintindihan sa YT, meron yan. Thank you sa Rose Francis. Para may solution ka. Sabihin mo, pinagdadamutan ka eh. Madali lang to actually. Basta naiintindihan mo yung process ng integers eh. Mukha lang siyang mahirap pero kung marunong ka mag-integers, mag-times, mag-divide. Pero kung nahihirap ka sa integers, try yung panoorin yung video ko ng integers doon. Baka mas maging madali sa'yo. Masaya kaya magsulat ng mga numbers kaysa gumawa ng mga sulat-sulat na kung ano-ano. Ito yung checking. Kasi pag nagkamali ka dyan ng isa na sign, mamamali na yan lahat. Kaya sabi ko, di ba kanina nagkamali tayo ng 3 dito na negative. Sabi ko, may mali. Nakikita ko kasi mali ka agad eh. Kaya binabacktrack ko kung saan nagkamali. Ganun lagi gagawin mo dyan eh. Kapag nag-error ka sa solution mo eh. Mag-backtrack ka dyan. Lalo dito puro numbers. So, kailangan magaling ka mag-plus minus. Pag matrix. Mas magulo to pag ano eh. Pero pwede mo to gamitan ng Cramer's rule. Kung naiintindihan mo yung Cramer's rule ng 3x3. Pero, mas madali yun, I think. Ayan, hindi ko na alam. Pero dun sa i-video ko nun. Yes, sige. Sige, you're welcome. Pero, thank you rin kasi may content na. Sana intindihan guys, no? Nakatry ka na, hindi pa. Grabe naman, 10 by 10. Cramers. So, mas madali yung Cramers. Pero, nakalimutan ko na pa sinasabi. Pero, meron yung sa YT ko, guys. Kailangan lang ulit i-review. Okay, thank you, Francis, sa clap. Yan. Pakita natin yung YT natin. Pagod ako dun, Pero, okay din kasi may another knowledge. Dagdag knowledge na rin. Pero, ang gusto mo aralin yan dito. Naka-playlist yan. 10 by 10. Hanggang 3 by 3 lang ako eh. Pero pwede mo to isa-isahin kung gusto mo Kunyari, starting ka pa lang ng matrix. Ito, paano mag-add, mag-subtract. Ito, multiply, parang distributive eh. Then, echelon, identity, Cramer's rule, ng 3 by 3, ng 2 by 2. Yan, inverse. Terminants. Yan, try mo aralin yan. Tapos, yun.